Ang ikikwento ko po sa inyo ay isang bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Nagsimula po ang lahat nung umuwi si Ninang Ella sa Pilipinas. Si Ninang Ella po ay matagal nang naninirahan sa abroad. Nung kabataan daw nila ni Mama, sila yung magkabarkada na hindi mapaghiwalay. Magkasama sa lakad, sa projects, sa lahat halos. Kaya kahit hindi niya ako inaanak sa binyag, tawag ko sa kanya ay Ninang. Ang alam ko ay matagal na siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kaya nung isang araw habang kumakain kami ng dinner, sinabi ni Mama na may bisita raw kami na matutulog ng ilang araw sa bahay namin. Excited si Mama kasi reunion daw nila ng best friend niya iyon. Wala akong masyadong paki nung una. Inisip ko lang na baka titang mataray o seryoso ang dating. Pero mali pala ako. Nung dumating si Ninang Ella, parang bumagal ang paligid. Kagagaling lang niya sa airport noon, naka-skinny jeans at simpleng puting blouse lang. Pero ibang klase ang datingan niya. Ang puti niya, flawless, ang kinis ng kutis. At yung mukha niya, para siyang artista sa TV. Hindi ko in-expect na ganun siya ka-fresh tingnan sa edad niya. Akala mo late 20s lang, hindi late 40s. Maamo ang mga mata niya. May natural na kulay rosas ang labi. At ang lambing ng boses niya habang iyakap-yakap si Mama. "Hoy Ian, binata ka na pala," sabi niya habang nakangiti sa akin. Ngumiti lang ako ng tipid, nagkamot ng ulo at hindi ko malaman kung saan ako titingin. Nahihiya ako pero hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nung gabing yun, nung nag-dinner kami, nandun si Papa, si Mama at ako. Si Ninang Ella ang naging sentro ng kwentuhan. Ang dami nilang binalikang alaala ni Mama. Mga kalokohan nila nung college. Mga crush nila noon. Mga field trip. Lahat ikwinento nila. Ako naman ay nakikinig lang. Pero paminsan-minsan, sumisimple ako ng tingin kay Ninang. Hindi ko may paliwanag, Kuya Dax. Pero may kakaiba akong naramdaman. Hindi ito yung tipikal na pagtingin sa matanda sa akin o sa ninang ko. May something na humatak sa akin sa kanya. Yung tawa niya, ang tamis. Yung kilos niya, napaka-sofistikada. Kahit simpleng pag-inom niya ng tubig, may grace. At yung amoy niya, kahit nasa kabilang side siya ng mesa, naamoy ko yung pabango niya na parang bagong ligo. Pagkatapos ng hapunan ay inalok ni Mama si Ninang na sa guest room na matulog. Kaso sira ang aircon doon. Kaya sabi ni Mama, sa kwarto ko na lang muna siya habang inaayos yung guest room. Ako naman ay walang nagawa kundi pumayag. Doon daw muna ako pansamantala sa sofa bed sa sala. Nung gabing yun habang nakahiga ako sa sala, hindi ako mapakali. Iniisip ko si Ninang na nasa kwarto ko. Nakahiga sa kama ko. Ginagamit yung unan ko at yung kumot ko. Sobrang awkward, kuya. Pero hindi ko rin maipaliwanag. Parang may kilig sa loob ko. Mula sa pagkakahiga ko, naririnig ko pa yung may hinang yabag niya sa loob ng kwarto ko. Yung pag-click ng switch ng lampshade. Yung may hinang paggalaw niya sa kama. Ilang beses akong pumikit at pinilit matulog. Pero sa totoo lang, Kuya Dax, buong gabi siyang nasa isip ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang bawat kilos niya, bawat tingin niya, may ibang dating. Kinabukasan ay maaga akong nagising.
Naririnig ko sa kusina si Mama at si Ninang na nagtatawanan habang nagluluto ng almusal. Dahan-dahan akong lumapit. Nagkunwaring inaantok pa. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita. Pagpasok ko ng kusina, napalingon si Ninang. Suot niya yung simpleng cotton shorts at isang maluwag na t-shirt na parang hiniram pa niya kay Mama. Pero dahil sa korte ng katawan niya, kahit ganun kasimple yung suot niya, hindi niya kayang itago yung ganda niya. Napangiti siya sa akin sabay sabing, "Good morning, sleepyhead." Good morning po." Sagot ko naman. Pilit na hindi tumingin sa legs niyang ang kinis. Pero hindi ko mapigilan, Kuya Dax. Sumisimple pa rin ako ng sulyap doon. Habang kumakain kami, napapansin ko na paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi yung tipong titig ng isang tita sa pamangkin. May iba. Yung mga tingin niya, parang sinusuri ako. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Isang beses, habang nagsasalin ako ng juice sa baso, natapunan ng konti yung table. Napamura ako sa sarili ko ng mahina, pero agad niya akong tinulungan. Habang pinupunasan niya yung mesa, bahagya kaming nagkatitigan. Mabilis akong umiwas ng tingin. Pero nang lingunin ko siya ulit, nakita ko yung malit ng ngiti sa labi niya. May pagkapilya. Lumipas ang mga araw, lalong lumalalim yung mga simpleng moment namin. Habang nag-ayos ako ng mga gamit sa sala, madalas nandun din siya. Nagbabasa ng magazine o nakaupo lang sa sofa habang nagsi-cellphone. Ramdam ko yung mga tingin niya kahit hindi ko siya direktang tinitingnan. Isang hapon habang nanonood kami ng TV, magkatabi kami sa sofa. Simple lang naman yung eksena, comedy show sa TV. Kaya tawanan kami ng tawanan. Pero paminsan-minsan, nararamdaman ko yung siko niya na dahan-dahang dumidikit sa braso ko. Yung mga simpleng pagdampi. At kahit hindi kami nag-uusap tungkol doon, pareho naming ramdam na may kakaiba. Minsan pag tinititigan ko siya habang nakatawa siya, parang gusto kong huminto ang oras. Ang ganda talaga niya. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa aura niya. Parang hindi mo siya kayang iwasan. At habang dumadaan ang mga araw, mas lalo akong nahuhulog. Hindi ko na siya kayang tingnan bilang isang ninang. Siya na yung babae na gusto kong hawakan, yakapin, at maging akin. Kaso ang problema nga lang, hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko. Pero sa bawat titig niya, sa bawat ngiti niya, lalo niyang pinapalakas yung loob ko na baka hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Isang gabi habang nag-review ako sa kusina para sa finals namin, dumating yung pagkakataon na hindi ko talaga malilimutan habang buhay. Medyo 10 oras na ng gabi yon. Tahimik ang buong bahay. Si Mama at Papa ay nasa kwarto na nila. Ako naman ay nakaupo sa maliit na dining table namin. May laptop at mga notes sa harap ko. Na-stress na nga ako noon kasi sunod-sunod ang exams namin. Habang nagbabasa ako, narinig ko yung mahinang pagbukas ng pinto sa kwarto ko. Hindi ko na nga sana papansinin kaso biglang may naramdaman akong presensya sa likod ko. Lumingon ako ng bahagya at doon ko siya nakita. Si Ninang Ella. Nasa may likuran ko, nakatayo lang at nakangiti. Nakabalot lang siya ng puting towel. Basa pa ang buhok niya. Tumingin siya sa akin saglit. Simpleng tingin lang. Parang walang mali siya. Pero sa loob ko, parang gumuho lahat. Parang binuhusan ako ng mainit na tubig. Nagpatay mali siya lang ako. Kunwaring bumalik sa notes ko.
kahit hindi ko na maintindihan ang binabasa ko. Pero ramdam ko ang bawat hakbang niya, bawat pagdaan niya sa harap ko. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Dahan-dahan lang yung kilos niya. Parang alam niyang may nanonood sa kanya. Habang umiinom siya ng tubig, lumingon siya ulit sa akin. Ngumiti siya. Isang tipid ng ngiti. Akala ko alis na siya pagkatapos nun pero hindi pala. Tumayo lang siya dun sa may counter. Hawak lang ang baso habang nakatingin sa akin. Sa bawat galaw niya, bawat haplos niya sa baso, parang may ibig sabihin. Yung towel niya, bahagyang gumagalaw sa bawat ikot ng balikat niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba iyon. Pero ramdam kong hindi na ito simpleng kilos lang. Parang bigla tuloy na tuyuan ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa kanya. Pagkatapos niyang uminom ay pumasok na ulit siya sa kwarto. Pero bago siya mawala sa paningin ko at nang nasa bandang gilid ko na siya, nginitian niya ako. Isang matamis at mapang-akit na ngiti. At dahil nga sa mga ikinilos niya, hindi ako nakatulog ng buong gabi. Kinabukasan, mga bandang 7:00 na ng gabi iyon. Maagang natulog sina mama at papa, kaya kami nilang dalawa ang gising sa sala. Nanonood kami ng isang lumang pelikula. Nakaupo ako sa kabilang side ng sofa. Siya naman ay sa kabila. Pero habang tumatagal, parang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Kunwari abutin ng remote, kunwari maghahanap ng komportabling pwesto, hanggang sa halos magkadikit na ang mga tuhod namin. Minsan nahuhuli ko yung sarili ko na tumitingin sa kanya. Minsan naman ay nahuhuli ko siyang nakatingin din sa akin. Nang matapos yung pelikula, tumayo siya. Ang sabi niya ng mahina, "Maliligo muna ako." Pumasok siya ng kwarto. At pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya ulit. Basa pa ang buhok at nakatapis lang ng tuwalya. Nang mga oras na yun ay nandun ako sa kusina, nagliligpit ng mga pinagkainan. Naglakad siya palapit. Hindi niya ako tiningnan nung una, pero nang malapit na siya sa akin, dahan-dahan siyang huminto. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Wala pa ring salita. Pero ramdam na ramdam ko na hinawakan niya ang kamay ko. Hinila niya ako papunta sa hallway. Parang nawala ako sa sarili ko. Basta ang alam ko, sinusundan ko siya. At pagdating sa pinto ng kwarto niya na dating kwarto ko, binuksan niya ito. Sabay hila ulit sa akin papasok. Isinara niya ang pinto. Tumayo siya sa harap ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko gamit ang dalawang kamay niya. Tinitigan niya ako. Dahan-dahan siyang lumapit at naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Malamig pa ang balat niya dahil sa pagkakaligo. Pero mainit yung mga halik niya. Sa una marahan, parang nagpapakiramdaman pa kami. Pero hindi naglaon ay naging mas mapusok na iyon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang lambot ng katawan niya. At habang magkahinang ang labi namin, naramdaman ko yung towel niya na unti-unting lumuluwag sa katawan niya. At bago pa man ito tuluyang nahulog, hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa bewang niya. Naramdaman ko ang init ng balat niya. Hinalikan niya ako ulit, mas matagal at mas malalim. At ilang sandali pa, hinila na niya ako papunta sa kama. Hindi kami nagmadali. Parang bawat galaw, bawat haplos, at bawat halik, gusto naming namnamin. Hinaplos ko ang likod niya at bigla niya akong hinila sa tabi niya. Yung mga halik niya sa leeg ko, yung mga haplos niya sa dibdib ko, lahat ramdam na ramdam ko.
Parang gusto niyang itanim sa isip ko na sa kanya lang ako at siya naman ay para sa akin lang. At sa gabi ngang iyon, wala kaming inisip kundi ang isa't isa. Walang takot sa kung sino man na makakita sa amin. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pagmulat ko ng mata, nakita ko siya sa tabi ko. Nakatalikod siya, nakayakap sa kumot. Pero kahit ganun, kitang-kita ko pa rin yung kinis ng likod niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa sa nangyari. Ang alam ko lang, ayoko nang matapos yung pakiramdam na yon. Tumayo ako ng dahan-dahan para hindi siya magising. Lumabas ako ng kwarto at nagtuloy sa kusina. At habang nagtitimpla ako ng kape, bigla ko siyang naramdaman sa likod ko, na hindi ko narinig yung mga yabag niya. Pero bigla na lang niyang inakbayan ang balikat ko at sumandal sa likod ko. Mahina ang boses niya na binati ako ng magandang umaga. Ramdam kong init ng katawan niya kahit magaan lang ang yakap niya. Hindi ko alam ang isasagot, kaya ngumiti lang ako habang iniabot sa kanyang isang tasa ng kape. Nagkatinginan lang kami na matagal. Hindi kami nagsalita, pero ang mga mata namin ay nangungusap. Simula nga noon ay naging parte na ng routine namin ng mga lihim na sandali. Kapag umaalis si Mama papuntang palengke o pag lumalabas si Papa para sa mga errands, automatic na nagkakatinginan kami ni Ninang. Minsan habang nasa kusina siya, lalapit ako sa likuran niya, yayakapin siya mula sa bewang. Hindi siya tututol, bagkus ay hihilig pa ang ulo niya sa balikat ko. Yung mga simpleng yakap na nauwi sa halik sa leg, sa balikat, hanggang hindi na namin mapigilan ang sarili namin at hahatakin niya ako pabalik sa kwarto. Walang pagmamadali, hindi gaya ng mga napapanood sa TV na puro bilis. Yung sa amin ay bawat taplos, bawat halik, dahan-dahan lang. Parang gusto naming itatak sa balat ng isa't isa ang bawat sandali na magkasama kami. Kung minsan naman habang nakaupo ko sa sofa, studying kuno, lalapit siya sa akin. Uupo siya sa tabi ko. Kunwari magtatanong kung anong subject ang nire-review ko. Pero habang nagsasalita ako, yung kamay niya dahan-dahang hinahaplos ang braso ko. At kapag hindi na namin kaya, hihilahin niya ako papunta sa kwarto. Siyempre sisiguraduhin naming walang nakatingin nun at mauulit na naman ang bawat tagpo. Hindi ko na rin namalayan kung paano naging normal ang lahat sa amin. Hindi na awkward, hindi na nakakailang. Parang isang lihim na mundo na nabuo namin. Isang mundong hindi alam ng kahit sino. Isang mundong kami lang ang nakakaintindi. Minsan kapag alam naming walang tao sa bahay, hindi na namin kailangan ng salita. Nagkakatinginan lang kami, nagkakangitian, at mararamdaman na naming parehong init na unti-unting umaakyat sa katawan namin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Kuya Dax, may parte pa rin sa isip ko na nagsasabing, mali ito. Na isang araw, baka mabuking kami. Na baka may masaktan sa aming dalawa. Pero tuwing nakikita ko si Ninang na nakangiti sa akin, tuwing nararamdaman ko ang kamay niya na nakahawak sa mga kamay ko habang natutulog kami, lahat ng takot na iyon ay nawawala. Hanggang sa isang gabi nga, habang magkatabi kami sa kama, napag-usapan naming dalawang isang bagay. Mahina lang ang boses niya, halos pabulong lang iyon. Alam mo Ian, wala sa hinagap ko na mangyayari sa atin to. Imagine, ako pa ang unang nakaalam ng pagbubuntis ng mama mo sa'yo dahil nga bata pa siya noon. Ako ang sinabihan niya ng mga secret niya pero heto tayo ngayon. Tayo na ang may tinatago sa kanya. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko lang ang kamay niya at pinisil ng marahan. Wala nang kailangan pang ipaliwanag. Pareho naming alam na pinili naming suwayin ng tama
at hindi kami nagsisisi ron. Dumating na ngang araw na kailangan ng umalis ni Ninang Ella. Hindi ko siya kinulit sa detalye nung una kung bakit kailangan niyang bumalik agad sa abroad. Bastang sabi niya, kailangan niyang asikasuhin yung mga dokumento niya. May inaplayan daw kasi siyang trabaho at maswerte namang natanggap siya at baka matagalan siya bago makabalik ng Pilipinas. Pero sa loob ko, parang hindi ako handa. Parang ang bilis ng lahat. Kabubuo lang ng mundo naming dalawa, tapos bigla na siya magpapaalam. Dumating yung huling araw niya sa bahay namin. Wala siyang halos imik habang nag-aayos ng maleta. Ako naman ay kunwaring busy sa pag-aasikaso ng gamit niya. Pero ang totoo, pinipigilan ko lang na hindi maiyak. Nagpanggap akong normal ang lahat, pero sa loob ko, nagwawala na. Nung tapos na siya mag-impake, tinawag niya ako sa kwarto niya. Nasa kama siya. Nakaupo. Yakap-yakap yung maliit niyang backpack. Sinanyasan niya akong tumabi sa kanya. Lumapit naman ako at umupo sa tabi niya. Hindi kami agad nagsalita. Nagkatingin na lang kami. Yung tipong alam mong pareho kaming napipigil. Hawak niya ang isang kamay ko. Parang ayaw niya nang bitawan. Ian, salamat sa lahat ha. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan ko itong gawin. Bulong niya. Napatango na lang ako at hindi ko na kaya magsalita pa. Umiinit na ang mga mata ko noon, Kuya Dax. Ramdam ko na malapit nang pumatak ang mga luha ko. Pero pilit kong pinigil iyon. Baka kung anong lumabas sa bibig ko pag nagsalita pa ako. Tapos makahalata pa sina Mama. Pagdating namin sa airport ay mas lalong bumigat. Kasama ko si Mama at Papa na naghatid sa kanya. Pero habang naglalakad kami sa loob ng airport, gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa lahat ng tao doon na akin siya. Pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Pagdating namin sa check-in counter, nagpaalam na siya kina Mama at Papa. Yakapan, kisapisngi, yung usual na paalaman. Pero bago siya pumasok sa immigration, lumingon siya sa akin. Lumapit siya. At bago pa man ako makapagtago o makailag, yumakap siya sa akin na mahigpit. Yung yakap na hindi na lang basta-bastang pamamaalam. Yung yakap na puno ng mga hindi masabi. Pinisil niya ang kamay ko bago siya tuluyang lumayo. Hindi ako umiyak o lumuha man lang. Pinilit kong umiti. Baka kasi kung umiyak ako, magtaka yung mga magulang ko. Kaya iniwasan kong gumawa ng eksena. Ilang linggo pagkatapos ng makaalis si Ninang, nakaramdam ako ng pananamlay. Para akong nawala ng kalahati ng sarili ko. Iba ang bahay namin nang mawala si Ninang. Tahimik at malungkot. Ko lang ba nakaramdam nun? Kung minsan naman ipagdadaan ako sa sala, naiisip ko pa rin siya. Yung mga tawa niya, yung simpleng pag-haplos niya sa braso ko. Yung mga sulyap niya sa kusina habang nagkakape kami. Minsan naman pag nasa kwarto ako, naamoy ko pa rin yung pabango niya sa unan ko. Hindi ko alam kung kailan siya babalik o babalik pa nga ba siya. Pero isang gabi, habang nag-aaral ako, may dumating na message sa phone ko. Agad ko naman binuksan iyon. At ang message na yun ay nanggaling kay Ninang Ella. Bigla namang gumuhit ng malaking ngiti sa mukha ko. At ang nilalaman ng message, pagkatapos ng graduation mo, if you want, kukunin kita dito sa pinapasukan ko. May opening dito na sakto sa course mo. Pwede kitang i-recommend dito. Hindi ko maintindihan ang saya at kaba na sabay kong naramdaman. Hindi ko kagad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero sa sumunod niyang message, nilinaw niya. Pero ang totoo, alam mo na, gusto na kita makasama. Miss na kita.
Doon ko naramdaman na hindi pa pala talaga tapos ang kwento namin. Oo Kuya Dax, malayo siya ngayon. Hindi madali yung setup namin. At kahit gaano kahirap ipaliwanag sa ibang tao, kahit gaano kasakit itago ang totoo, pinili pa rin naming ipaglaban ang isa't isa. Pagkatapos nga ng graduation ko, mabilis ang mga pangyayari. Inayos ni Ninang ang lahat. Papeles, ticket, pati temporary visa ko. Ang sabi ko lang sa pamilya ko, may trabaho na ini-offer sa akin sa ibang bansa at si Ninang Ella ang nag-recommend sa akin. Wala silang pagdududa. Alam nila na mabait si Ninang, kaya buong tiwalang pumayag ang mga magulang ko. Pero ang totoo, hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ako aalis. 2 taon na rin simula nung huli ko siyang makita, pero sa bawat araw na lumilipas, hindi ko siya makalimutan. At pagdating ko nga sa airport, nakita ko kagad siya. Nung nagkita kami, wala kaming pakialam sa paligid. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Yung yakap na parang ilang taon na siyang naghihintay. Nagsimula na nga ang bagong buhay namin. Lihim pero masaya kaming dalawa. Nag-rent kami ng maliit na apartment, sapat para sa aming dalawa. Ang setup sa papel, siya ang guardian ko habang naghahanap ako ng trabaho. Pero sa loob ng bahay, kami ay higit pa roon. Isang kama, isang kwarto, magkasalo sa lahat. Wala nang taguan at wala nang pag-iwas. Pagdating sa bahay pagkatapos ng trabaho o lakad, automatic ang routine namin. Yung mga simpleng halik sa pisngi habang naguhugas siya ng plato. Yung pag-akap sa akin mula sa likod habang nagsasampay ako ng labahan. Kung minsan naman habang nanonood kami ng TV sa gabi, nakayakap siya sa akin, nakaunan sa dibdib ko. Maraang hinahaplos ang tiyan ko habang pareho kaming tahimik. Yung mga simpleng bagay na dati ay bawal, ngayon ay parte na ng araw-araw namin. Pero kahit gaano kasarap ang buhay namin sa iisang bubong, may takot pa rin minsan na sumasagi sa isip namin. Hindi namin pwedeng ipagsigawan ang totoong relasyon namin sa labas ng bahay na iyon. Dahil sa labas ng bahay na iyon, ninang at inaanak lang ang relasyon namin. Kapag may bisita kami, kailangan naming umarte. Hiwalay ang kilos, hiwalay ang kwarto. Pero sa oras na magsara ang pinto at mawala mga bisita, balik kami sa kung ano talaga kami. Isang gabi habang nakahiga kami sa kama, nakatingin kami sa kisame. Bumulong siya at sinabi sa akin na sana'y hindi ko daw pagsisihan ng lahat ng iyon. Sumagot naman ako na hinding-hindi at hindi ko siya iiwan. Hindi siya sumagot, pero ramdam ko yung luhang pilit niyang pinipigil. Sa totoo lang po Kuya Dax, minsan napapaisip pa rin ako. Anong sasabihin ko sa pamilya ko kapag nalaman nila ang totoo? Paano ko ipapaliwanag na ang dating ninang Ella na best friend ng mama ko ay hindi lang mentor o guardian ko ngayon, kundi partner ko na rin sa totoong buhay? Hindi ko alam. Pero sa bawat pagdilat ko sa umaga at makita ko siya sa tabi ko, ramdam ko na tama ang pinili ko. Oo, mahirap. Mali sa mata ng iba. Pero totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hanggang ngayon po ay lihim pa rin ang relasyon namin. Nandito pa rin kami sa ibang bansa at nagsasama. Pero alam namin na darating din ang araw na kailangan naming harapin ang mga taong mahalaga sa amin. Pero sa ngayon, sapat na yung mundo naming dalawa na pareho kaming masaya. Sapat na yung bawat yakap bago matulog. Sapat na yung paggising ko sa umaga. Siya agad ang nakikita ko. Kung may natutunan man po ako sa kwento kong ito, alam kong hindi lahat ng relasyon ay maintindihan ng iba. Hindi lahat matatanggap ng madali. Pero kung pareho kayong totoo sa nararamdaman nyo at wala namang kayong nasasagasan o naagrabyado na ibang tao,
Walang mali sa pagmamahal ninyo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako po si Ian. At ito po ang true confession ko.